Oh, kumusta kayo? Pag-usapan natin ngayon kung paano ba maging isang A+ na kaibigan, lalo na sa mga pagkakataong nagkamali sila. Tara, simulan na natin. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na nakagawa ka ng isang pagkakamali tapos grabe, ang bigat-bigat sa dibdib? Alam mo, normal lang yan. Lahat naman tayo dumadaan dyan. Ang pinakaimportante ay yung kung anong gagawin natin pagkatapos. So, para mas madali natin makuha yung idea, mayroon akong isang simpleng kwento. Ito'y tungkol sa isang nawawalang barya. Mukhang simple, pero yung aral nito sobrang laki. Sige, imaginein mo to. May isang baryang pilak. Hindi lang siya basta barya ha, makintab siya at sobrang espesyal para sa taong nagmamay-ari sa kanya. Talagang iniingatan. Pero ayun na nga, isang araw. Naku, nawala yung barya. Bigla na lang siyang nahulog sa isang madilim, maalikabok at medyo magulong sulok. Para bang napunta siya sa lugar na hindi para sa kanya. Pero alam mo kung ano yung pinaka-espesyal sa kwentong to? Yung may-ari. Hindi siya sumuko. Kumuha siya ng ilaw, sinuyod niya bawat sulok at hindi siya tumigil hanggat di niya ito nahahanap. Ganon kahalaga yung barya sa kanya. At sa wakas, ayun na! Nahanap niya. Imaginein mo na lang yung tuwa nung may-ari, hindi lang dahil sa barya mismi, kundi dahil yung isang bagay na sobrang mahalaga sa kanya na ibalik na. Ang laking ginhawa. So teka, anong connect nung barya sa atin, di ba? Well, simple lang. Yung aral ng kwento ay ito. Tulad nung barya, kahit anong mangyari, napakahalaga mo. Palagi. Kasi isipin mo, yung barya, kahit na napunta na siya sa alikabok at dumi, ano pa rin siya? Pilak pa rin. Yung halaga niya, hindi nagbago. Kaya nga, hinanap siya eh. Kasi mahalaga siya eh. At alam mo, ganyan-ganyan din tayo. Bawat isa sa atin, sobrang halaga. Oo, minsan nagkakamali tayo. Para tayong yung barya na napunta sa maalikabok na sulok. Pero kahit kailan, hindi nawawala yung tunay nating halaga. Okay, so dito papasok yung tanong, paano ba tayo dapat kumilos kapag nakita nating may kaibigan tayong nagkamali? Kasi aminin natin, minsan yung akala nating tulong ay hindi pala talaga nakakatulong. Dito, makikita natin yung dalawang klase ng pag-react. Sa isang banda, andyan yung maling paraan. Yung naninisi ka, yung gumagamit ka ng masasakit na salita, o yung umaasta kang perfecto ka. Sa kabila naman, andyan yung tamang paraan. Nag-aalok ka ng tulong, malumanay ka magsalita, at pinapaalala mo sa sarili mo na, uy, nagkakamali rin ako. At bakit sobrang importante nito? Kasi pag masasakit yung salita mo, para mo na ring tinulak yung kaibigan mong nadapa na. Imbes na makatulong siyang bumangon, lalo lang siyang masasaktan at masisiraan ng loob. At hindi yon ang gusto natin, di ba? So paano ba yung tama? Paano ba tayo magiging isang tunay na kaibigan na umaalalay? Actually, may 4 na simpleng hakbang lang na pwede nating tandaan. Okay, napakadali lang nito. Una at pinakaimportante, alalahanin mo yung halaga niya, parang yung barya sa kwento. Pangalawa, yung mga salita mo. Dapat laging mabait at malumanay. Pangatlo, wag mo lang siyang panoorin, tulungan mo siyang tumayo. At pang-apat, iparamdam mo sa kanya na may pag-asa pa na pwede pa siyang magsimula ulit. Kaya tandaan natin to ha, yung pagiging mabait, yung pagiging maunawain, yan ang totoong lakas. Para kang magbibigay ng isang mainit na kumot sa kaibigan mong nilalamig dahil sa pagkakamali niya. Tinutulungan mo siyang makaramdam ng ginhawa. Okay, malapit na tayong matapos at ito yung gusto kong iwan sa'yo. Isipin mo na ang kabaitan ay parang superpower mo. Totoo yan. Mayroon kang kapangyarihan na gumawa ng napakalaking pagbabago sa buhay ng isang tao gamit lang ang kabaitan. Kasi sa bawat pagpapakita mo ng kabaitan, para kang nagsasabing, hoy, hindi ka nag-iisa. Nagbibigay ka ng pag-asa, pinapaalala mo sa kanila na laging may pagkakataong sumubok muli. At sa bawat ginagawa mong yun, kahit gaano kaliit, pinapaganda mo ang mundo natin. Kaya bago tayo maghiwalay, may iiwan akong tanong sa'yo. Pag-isipan mo sana. Sino kaya sa mga kakilala mo ngayon, kaibigan, kapatid o kaklase, ang pwedeng-pwede mong pakitaan ng ekstra kabaitan? Tandaan mo, isang simpleng kilos mo lang, pwedeng yun na ang maging simula ng malaking pagbabago para sa kanya.